po natin that we're talking about lesson from characters of the scripture, no? Sa mga totoong tao ito, hindi ito mga katang-isip, hindi ito fake news. Ito po ay mga kwento ng mga mananampalataya, kwento ng mga tao or persona na kung saan sa Bible, yung kanila pong choice ay talagang nagbigay ng impact ho sa ating lahat. Now listen to this. Lahat tayo ay may pagpiling ginagawa. Every day of our lives, namimili tayo. To some of you, namimili kayo kung pupunta kayo dito o mag-stay kayo sa bahay. Tama? And since mas malamig dito, dito na lang. Di ba? Pero hindi ko naman kayo hinuhusgahan. Yung iba sa atin, namili tayo na anong susuotin. But every choice we make, though it may be simple, hindi ibig sabihin yan ay private or personal. Bakit? Kasi somebody else will be affected. Simpleng pagkain. Pinili mong kumain ng Rebisco. Halimbawa lang, hindi ko ina-advertise yung biscuit. Kanya lang, sample lang. Yung pinili mong yon, it affected yung manufacturer. Yung mga tao nagtatrabaho doon. Kaya every decision we make, somebody else will be affected. Tama, mali? Now, kunyari, ikaw nagdamit, namili ka ng damit, bumili ka ng damit sa Uniqlo. O hindi ko naman ina-advertise sa Uniqlo, gusto mo H&M, okay lang din. Now, the point is this, naapektuhan mo yung mga nagtatrabaho sa Uniqlo, mga nagsusupply ng damit sa Uniqlo, at kung ang pinili mo yung damit na nakahanggang pusod lang, maapektuhan ng mga titingin ng pusod mo. Di ba? Kung natutuwa silang madumi at malinis yan, may effect yan. So, what I'm trying to say is this, big or small choices is not personal. It always affects somebody else. Lalong-lalo na kung mga defining moments na choices sa buhay. Mapapangasawa, magtrabahong kukunin, karerang tatahakin. Kaya our choices are too important. Alam nyo bang may mga choices na talagang sometimes you have to let go and lose something talagang significant to gain more. Halimbawa po, si Winston Churchill. No? Kilala niyo siya? Oh, buti pa kayo. Ako hindi ko siya nakilala. De, joke lang. Nabasa ko lang siya. Pero si Winston Churchill, noong ikalawang pandaigdigang digmaan, nakuha ng kanilang intelligence yung code ng Nazi, ng mga Germans. Yung code na yon, nalaman nila, doon pa lang sa code, kung ano yung mga plano ng mga Germans, mga susunod pang mga hakbangin na kanilang gagawin. So they need to make sure that they will continue to listen to that code. Nakuha ninyo, to use that code to hear their plans. Ang problema ganito, at the time of the discovery of the code, they realized na itong Germans will attack the Coventry. Yung Coventry, may mga tao doon, may mga bobombahin nila. Problema, kapag kasi pina-evacuate yung mga tao, malalaman ng mga Germans na nakuha nila yung code. Nakuha ninyo? Ang laking hamon. This time, si Winston Churchill chose not to reveal that they knew the code, kaya hindi nila in-evacuate yung mga tao. Hundreds of people died. Bakit? Para lang maligtas ang buong Europe at ang kanilang mga allied forces. Mabigat ang choices. Kung ikaw may hawak, para matanggap mo yung best, you must be willing to let go the better. Because the enemy of the best is the good and the better. Ulitin ko ha. Ang kalaban ng best na choice ay yung mabuti at yung medyo mas mabuti. Kailangan ang makuha mo yung pinaka-mabuti. Nagkakaintindihan? Kaya hindi pwedeng tatamad-tamad na buhay. Hindi pwedeng hindi pinag-iisipan ng ating mga choices sa buhay. Kaya katulad doon ng mga halimbawang ating mga inaral, bilang magtatapos naman tayo, si Daniel made a talagang best choice not to compromise. Kaya naman ang hamon sa atin is to also follow his example, to live consistently by God's standard and for His glory. At biruin nyo, ang kapalit nun, yung pagkabinata niya, yung kakain ng masarap, di ba? Yung comfort ng kanyang buhay.
Ganon din si Zacchaeus. He sought for Jesus. Sa kabila noon, siya ay mayaman, di bali na siyang mapahiya, di bali na siyang umakyat sa puno, na siyang pwedeng gumawa lamang ay mga bata, pero pinili niya pa rin gawin lahat ng yon para saan? Para makatagpo niya si Jesus. Kaya naman, we surrender to Jesus and experience breakthrough. Tingnan niyo epekto ng kanyang choice. Nung nagsisi siya, half of his wealth, pinamigay sa mahihirap. And yung kanyang mga niloko, binigyan niya ng 4 na beses pang ulit. Okay ba yan? Andiyan pa kayo? Maaga pa. Okay. Tuloy tayo. Now, ganon din naman si Judah. Pinakita niya yun, naranasan niya bilang ama. Yung pighati ng kanyang tatay, losing Joseph, and dito sa pagkakataon to, mawawala rin si Benjamin. So he had to repent and really take the responsibility to make sure na maibalik niya si Benjamin sa kanyang tatay. And praise God, hindi lang naibalik si Benjamin, pati si Joseph, buhay pala. Nakuha ninyo? Kaya nga ang mahalaga doon is we need to keep on going back to God and let Him redeem our lives. Now si Esther naman po, again, isang choice din between her life doon po sa life ng kanyang mga kababayan. And she was willing to let go of her comfort in the palace to make sure, kaya sabi niya, if I perish, para lang po maligtas ang kanyang kababayan. So she trusted and obeyed. So we are to multiply God's favor, meaning growing in our experience of God's grace through obedience, faith, and wisdom. At si Samson, ang lungkot ni Samson, no? Malakas pero mahina. Napansin niyo ba yan? Anong hina ni Samson? Ang kanyang pagtingin. Lagi niya sabi niya, maganda ito, maganda babae ito, maganda. Kaya ang kapalit, kabulagan. Kaya hinukit ang kanyang matay, kakatingin. Para yung better matanggal at pakita niya yung best. Kaya naman, ang alternative natin is not to follow his example, but to do the opposite, which is practicing self-control. Now, napansin niyo pa gaano ka-importante itong pinag-uusapan natin? Okay, good. Ngayon po, ito po ang pinaka-ultimate person na ating pag-uusapan and pinaka-ultimate choice din. Kasi ganitong kahirap ng choice na to. Kung halimbawa, alam mo, ang may papanganak mo ay magiging Hitler. Pag nabuntis ka, sabi sa'yo, pag nanganak ka, Hitler yan. Itutuloy mo pang magbuntis. Pag kumalabit si Step, pwede. Bakit? Hitler, alam mo ba yun? Di ba? Naintindihan yung sabihin? Kasi, kumbaga, kung may choice ka, pero itong mabigat. Itong ating pag-uusapan, alam niya from beginning to end kung ano yung kanyang sasapitin, and yet, he made a choice. Sino po ito? Pinag-uusapan po natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Jesus let His life transforms you. Now, bakit ko po yan, bago tayo tumunta sa ating outline, gusto ko munang maintindihan natin, bakit kailangan ko ma-transform? Pakisabi mo sa tabi mo, ikaw, kailangan mo ma-transform? Ba't kailangan ma-transform? Ano ang problema sa mukha ko? May problema ba? May problema ba sa pagkatao ko? Why do I need to transform? Di ba? Now, tingnan niyo po ito. Kung naalala niyo pa yung series natin sa Philippians, ito po ang ating, kung babalikan lang natin, ito yung sinabi. Do nothing from selfishness or empty conceit. Kasi doon pa lang sa sulat, malalaman nyo, mayroong hindi hidwaan doon sa mga taga-Pilipos, no? Ang sabi niya, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Sabi niya, huwag kayong mag-unahan, huwag kayong mag-away. Sabi niya, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Now listen to this. Napansin niyo ba dito, selfishness or empty conceit? Parang sinasabi ni Paul, ito ang problema natin. The reason why we are unhappy, kaya ang dali natin makipag-away sa ibang tao, kasi yung word na empty conceit, galing po sa word na kenodoxia, nang ibig sabihin, zero glory. Meaning, lahat ng tao, whether you accept it or not, we are starving for glory. Naghahangad tayong mag-glorify. Gusto natin ng affirmation. Gusto natin yung kino-confirm yung ating worth. Sino dito ang ayaw na pinupuri? Wala, no? Oo, baguhin kita, no? Sino dito ang gusto pinupuri? Ay, naku, Panginoon Diyos.
Yung kanina, hindi kayo nagtaas. Ayaw niyo ng pinupuri. Ngayon yung mga gusto ng pinupuri, hindi rin kayo nagtaas. Anong gusto niyo? No, ulit. Gusto ko maintindihan. Sino dito gusto pinupuri? Ay, naku po. Okay. Sino dito ayaw? May ilan. Okay. Now, pag pinasabing pinupuri, hindi naman kailangan public na pinupuri ka, di ba? Yun just for you to be appreciated. Ayaw mo ba yan? Yung iba nga nagagalit eh. Di man lang marunong mag-thank you. Di ba? Hindi man lang ako pinansin. Binati ko, good morning. Hindi ako good morning. Good afternoon daw. Ay, nga pala naman. Nakuha niyo ibig sabihin? Kasi lahat tayo, for some reason, the reason why we fight one another, we want to be honored. Gusto natin yung ino-honor tayo kasi we are zero. We are empty. Nakuha ninyo? Kaya nga, ito po ay importanteng bagay. Kaya nga ang maraming tao, they strive to be successful because they thought being successful will fill them up. They'll fill their emptiness. Nagkakaintindihan? Yung iba naman gusto ng relationship. Kasi nga gusto natin ma-fill yung ating emptiness. Kasi pag wala kang boyfriend, ano ibig sabihin? Ano ba, pangit ba ako? Wala kang boyfriend? Hindi naman. So, sobrang ganda mo eh. Kaya lang, bakit ako walang boyfriend? There is something empty inside na you want to fill it. Nakuha natin? Bakit kaya, kunyari mga lalaki, bakit ako wala nagkakagusto sa akin? So again, you feel something empty. You want to enter into a relationship. Not because you want to be a blessing to someone else, but simply because you want to be filled. Hello? Andiyan kayo? Kaya lahat tayo, kaya yung mga bata, pansinin nyo, di ba? Sino dito mga magulang? Okay. Sa lahat ng magulang, napansin nyo ba yan? Papagalitan natin anak natin para dahil sa kanilang misbehavior. But oftentimes, lalong lumalala sila. Bakit? Because sometimes, what they are looking for is not correction, but your attention. Nandiyan pa kayo? Kasi may emptiness that they need to fill up. Kahit iba sa atin, bakit tayo nagpapakulay ng buhok? Because we feel that by having that kind of hair color will bring attention. That will fill up our emptiness. Ba't tayo nagagalit pag naapakan tayo? Pag malambot pa. Bakit? Because we want that honor. Kasi we're empty. Kaya, di ba't yung mga bagay na yon doon tayo nasasaktan? May mga nagagalit sa akin dahil pag nagsasalita ako, akala lang sila tinutukoy ko. Why? Because they don't want, any one of us, they don't want to be slighted. Nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo? Kaya ito yung problema natin. Kaya marami sa atin hindi masaya because of that vain conceit. Because of that zero glory. Kaya kailangan natin magbago. Hindi natin alam problema natin. Kaya pag sa bahay, yung anak ninyo nagdadabog-dabog, hindi mo maintindihan, may tama yan. Zero glory. Di ba? Kapag ang magulang nyo nagtatampo, ganito pa palagi-edad na, lagi na lang kayo, hindi na kayo napapansin. Zero glory. Kasi dati nung siga-siga pa sila, makinig ka sa akin ha. Ako nagpapakain sa'yo. Eh ngayon, wala ka ng energy. Sila nagpapakain sa'yo. Ganito pala ang buhay. Kawawa na wala na kaming saysay. Nakuha? Kaya biglang lahat ng yan because of that empty glory. Now, yan ang dahilan we need. Anong solusyon? Yun. Anong solusyon? Kaya titingnan natin si Jesus. Because Jesus' life choice was to live completely obedient to His Father. Bakit? Because His choice gives us the power to change. Hindi natin kaya on our own. Bakit? Kahit anong ilagay mo, hindi nag-feel. Kulang ng kulang. Kaya kahit makilala ka, graduate with honor, 2 linggo lang nila maaalala. Maniwala kayo. Alam ko ang feelings. No. Yung feeling mo gwapo ka, laging may mas gwapo sa iyo. Laging may gwapo na naman.
Pag iniisip mo yung magandang katawan, may mas magandang katawan kaysa sa'yo. At isang araw, yung muscle mo bababa, dito na siya. Naku, kahit anong gawin, kahit anong tingin-tingin, ganyan. Kabubuhat mo lang ng 2 lata. Wala. Mawawala lahat. Tatanda at tatanda. Di ba sabi nga, tatanda at lilipas din kayo. Ganun na lang ang buhay. That's empty conceit. Now, buti na lang, mayroong enough to fill it up. Kahit na may butas pa yan, dahil siya ay soup, kumbaga kung ito ay maliit na bagay at nilagay mo sa ilog, kahit butas yung baso yan, mag-overflow yan. That's why only Jesus can fill that up because He alone is eternal. Nagkakanig yan. So, yung choice niya ngayon will give us the power to change. Now, tingnan natin ngayon ang ating outline for this afternoon. Unang-una, bakit? Because He emptied Himself. The humiliation of Christ. His emptiness becomes our fullness. Yung kung ba yung hinubad niya, binigay niya sa'yo. Di ba? Okay ba yan? Now, hindi lang yun. The exaltation of Christ. Imagine the very person who filled you up will be exalted and He is exalted. And kung na-exalt siya, wow, kakampi mo. If God is with you, who can be against you? Sobrang punong-puno ka na talaga niyan. At hindi lang yun, hindi ka niya iniwan. He will be coming back again to fulfill all His promises in eternity. Kaya nga sabi niya, the anticipation of Christ. Now, tingnan natin yung humiliation of Christ. Simulan natin dito. You see, when we talk about the humiliation of Christ, we're talking about His choice, about the life He chose to live, and the death He chose to die. Yung kanya pong kapanganakan, yung kanya pong kanyang pamumuhay, yung kanya pong kamatayan, lahat yun, itinalaga yun. Sinet yun ng Diyos. Hindi yun parang aksidente. Lahat yun, pinagplanuhan ng mabuti yun. It was His choice. Nagkakaintindihan? And it was not an easy choice. Kasi nung nasa Gethsemane siya, nung mamimili siya about this sacrifice, and also, sabi niya, Lord, kung pwede lang, wag. Naintindihan sabihin? Pero, not my will, but thy will be done. So just to show us na hindi madali, kahit Diyos siya, hindi madali yung choice na yon. Nagkakaintindihan tayo? Kaya tuloy tayo ngayon. Tingnan nyo ha, una-una. Para lalo tayong magkaliwanagan, ang humiliation, ito po yung act of being put to shame, suffering, or being degraded, often in a public way. Talagang pinahihiya ka talaga. But it can be seen as a consequence of sin or as a tool used by God to teach and prepare individuals for greater service. Maybe to some of us, ayaw natin yan. Kasi ayaw natin napapahiya. But remember, yung pagpapahiya sa'yo, choice mo yan kung mapapahiya ka o gagamitin mo yan as a tool to become better. Okay tayo? Kaya it's a choice of become bitter or better. Tama? Kunwari, hindi maganda yung biro na yun ah. Nakakasakit yun ah. Anong choice mo? Hindi ko yun gagayahin. Okay tayo? Hindi yung kapal ng mukha nun. Hindi na ako a-attend dyan. Mali. Kasi kahit sinong tao, walang isang araw, masasaktan tayo sa isa't isa. But we have to learn from each other. Kaya pag nag-asawa na kayo, malalaman nyo na yan. Na yung pinaka nagmamahal sa'yo, makakasakit din sa'yo. Sino may asawa dito? Tama, mali. May asawa ka na? Ang aga mo naman nag-asawa. Ilan taon ka na? Ilan? 10. May asawa ka na? Hindi, napapanood mo lang siguro. Nag-inat ka. Sorry hindi kita inaalagay on the spot. Gulat lang ako kasi takas ka. Talaga, kala mo hindi ako nakakita. Valid. So, importante yan. Kahit mahal na mahal ka, masasaktan ka. Kahit mahal na mahal mo, masasaktan mo. Nakuha ninyo? Kaya, kahit sa church, huwag kayong magpapatrap sa ganyan. Lahat tayo masasaktan. But don't allow Satan to use that against you. Okay ba yan? Kaya yung pagiging humiliated, ikaw yun. It's your choice. Same thing with Jesus. Na mamaya papaliwanag sa inyo.
Yung humility naman, kaya naman ito medyo naiiba kasi it's a voluntary state of lowliness. Ikaw mismo. Di ba? Ito yung isa, pwedeng hindi mo choice, pwedeng nilagay sa'yo. Pero ikaw ang mamimili on how to respond. Dito naman, it's your already choice, no? To totally surrender yourself to God. Now, tingnan natin ngayon to. Now, halimbawa, sa Philippians, di ba naalala nyo kanina, do not merely look out for your own interest, but for the interest of others, tama? Tingnan yung sunod, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Ito yung sinasabi natin, humiliation ni Christ. Tingnan nyo Christ Jesus, who although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men, being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Alam nyo, ang hirap imaginein, paano magiging humiliation, halimbawa, ang kapanganakan ng isang tao? Paano magiging humiliation yun? Paano magiging humiliation ang pamumuhay ng isang tao? Paano magiging humiliation ang kamatayan ng isang tao? Which is but normal. Sino ditong hindi mamamatay? Lahat ay mamamatay. How could that be a humiliation? Now, sa case ni Jesus Christ, ito kasi yun. Jesus Christ is not just a man. He existed in the form of God. He did not regard equality with God. Si Jesus, hindi tao. Diyos. Nagkakanindihan tayo? Now, isipin nyo, lagay nyo na to. Sabi niya, in the beginning, in eternity past, was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was different from God, but He was with God, but He was God. Are you following? Then sabi niya dito, He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Nasusundan niyo ba ibig sabihin? Ang sabi rito, lahat ng bagay ay nandiyan dahil sa pamamagitan niya. At kung hindi sa pamamagitan niya, walang bagay na naradiyan. Lahat ng bagay ay nandyan because of Him. So it's one way of saying, He created everything. Andiyan ba tayo? Siya yung nag-create. Ito ang problema. Dito pa lang, humiliation na. He was in the world. Dumating siya dito. And the world was made through Him. Sino gumawa ng mundo? Yung Word, siya. And the world did not know Him. Hindi siya kinilala. Tapos, He came to His own, and those who were His own did not receive Him. Di ba laking pangungutya yan? Di ba dumating yung gumawa, tapos hindi mo pinansin, parang, sino ka? Tinaboy. Are you following? Eto pa. Sabi niya, sa John 1:14, sino ba yan? And the Word became flesh and dwelt among us. And anong susunod ito? Si John, the beloved. And we saw His glory. The glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. Wow! Ito si Jesus, hindi ordinaryong tao. Siya'y Diyos. Siya'y naglikha. Ngayon, nagkatawang tao. Yun lang maipanganak ka. Alam niyo yung kwento na siya ay nanganak sa isang mahirap na pamilya. Kung ikaw ang Diyos, saan mo gusto mo ipanganak? Siyempre sa palasyo. Tama? Gusto mo, kahit nga yung mga pantasi, saan nagpunta na una? Sa palasyo, sa hari ng Haring Herodes. Kasi, siyempre, kung ikaw yung hari ng mga Hudyo, ikaw yung hari ng mga hari, bakit ka naman magpapanganak sa sabsaban? Bakit niya pinili yun? Kasi sabi nga ni Jesus, He became poor that you might not need anything anymore. Ano if you became poor that you might become rich? Kumbaga, yung kulang mo, tinapatan ko. Ako na. Diyan yan. Pili niya yan. Tingnan nyo ha. Bago kayo matulog ng gusto, pakinggan natin mabuti to. Tingnan nyo ha, sa Galatians. Anong sabi niya? Hindi niya to, sinadya niya to. Grace to you, peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore.
Ano ba? Bakit daw napunta siya dito? Kasi, batid naman ninyo, hindi naman bumubuti ang lagay natin. Sobrang sama. Hindi niyo pa kasi pasama ng pasama. Lahat ng tao, parang ang daling mag-init ng ulo. Sa sakali, ang daling mag-init ng ulo. Parang walang pwedeng puwang ng pagkakamali. Pag nagkamali ka ng liko, parang di mo nakita, tatamaan ako. Ba't kasi nandiyan ka? Kasi sa alam ko, yung kalye, yung gilid na yan, wala nang dumadaan dyan. Kasi wala nang daan dyan eh. Gilid na yan eh. Tapos kakanan ka ngayon, may motorsiklo. Ano siya? Di ka tumitingin. Ha? Kung nag-aaral ka ng driving, hindi ka dyan mag-overtake. Tama ba ako? Pero sila pang galit. No, hindi ko ini-insulto yung mga nagmumotor ha. Baka ma-misinterpret yun. Nagmumotor din ako. Pero iniisip ko lang, ganun na kainit ang ulo natin. Tapos ikaw naman, bakit hindi ka? Di ba? Magbababa ka ng bintana. Magbababa rin siya ng, magtataas naman siya helmet. Hindi pala magbababa ng helmet, tataas sa helmet. Di ba? Titigan na kayo ngayon. Pareho na kayong galit. Napansin niyo ba? Bakit? Empty conceit. Nakukuha niyo? Hindi natin naisip kung sino mali. Empty conceit lang. Kunyari, ibang kayo, kunyari, nagulat kayo. Para kung sumisigaw, lakas ng boses si pastor. Na-istorbo tulog ko. Nagkakalit ka ngayon. Di ba? Pwede yun eh. Magkakalit ko, ba't naman itong ingay? Tutulog ang tao. Di ba? Kasi, because of empty conceit, lahat yan nangyayari. Kaya naman si Jesus, ang ginawa niya, this is the evil age and I want to rescue you from that. Kasi hindi na magiging masaya ang buhay natin. Our lives will become more difficult and difficult. Nagkakaintindihan? And I want you to spare from that. Hindi ko kayo paaalisin sa evil world na ito, but I will promise you a new world where I will come and save you and rescue you from this evil age. Nagkakaintindihan tayo? Kaya sadya yun ni Jesus. Hindi yun pinagplanuhan nila ng mabuti yun. Kaya sabi nga ni Lord, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. And sabi niya, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi ka para husgahan. Hindi para sabihin sa'yo, napakasama ninyo. Grabe kayo. No. But to save the world through Him. Sa pamamagitan niya. Kaya nga, Jesus, first and foremost, kailangan iligtas ka niya para matransform ka niya. Kasi kung hindi ka niya maliligtas from the evil age, hindi ka niya matatransform. Kasi nadya niya yun. Kaya hindi siya ordinary tao, andito siya at itong malungkot. Kung ikaw magpakatawang tao, kung ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, anong itsurang kukunin mo? Be honest. Siyempre yung pinakapogi na. Para alam mo, ikaw na si God. Wow, wala nang popogi pa sa kanya. Tama ba? Andiyan tayo? Hindi. Grabe si Jesus, ibang klase. Kaya laging, pansin siya mundo natin, pag pangit ka, kontrabida ka. Yan ang mundo natin. Pag pangit ka, wala kang kinabukasan. Mga pogi lang ang may kinabukasan. Nakuha ninyo, manood ka na sine. Pag pogi, bida. Pag pogi, tama. Pag pogi, pensin nyo na lang. Pagka nanligaw yung, ngari, hinawakan yung kamay ng pogi, ng pangit, yung babae, yung anak. Harassment. Sexual harassment yan. Di ba? Ano sabihin? Sexual harassment, kailangan yan ikulong. Pag pogi, hinawakan. Di ba? Salamat sa pag-alalay mo, ha? Ay, iba! Itong mundo na to, talagang mundo na bawal ang pangit. Nakuha ninyo? That's an evil, masobra. Tingnan niyo ang ginawa ni Jesus. Kinampihan niya yung mga pangit. Bakit? Tingnan niyo. For he grew up before him like a tender shoot and like a root out of parched ground. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. Just to show us that those who are cast out, those who are rejected, I care for you. I understand what you feel. Intindi mo pangit ka? Kahit ako noon, asar na asar ako sa mukha ko. Sinasagsar ko, Lord, bakit ganoon? Unfair ka. Bakit yung kaibigan ko, pag hinangin ng ilong, gumagalaw? Ako ang lapad ng ilong ko. Pagka bumaba na elektrona, katabi ko, walang galaw. Diba? Sobra. Buti na lang ang Diyos, kakampi ang kapangitan ko. Sabi ng Lord, di ka ba nagpapasalamat na ang ilong mo hindi baligtad? Bakit, Lord? Kasi kung baligtad yan, konting ambon, lunod. Diba?
Okay, ano sabi ng Lord? Ang tanong sa'yo, magaan bang hininga mo? Di ba? Kahit anong tangos ang ilong mo, kung hindi naman magaan ang hininga mo, wala din. Pero kung yan ay sarat, pero humihinga ng maluwag, yan ang mas mabuting ilong kaysa sa matangos. Di ba? Anong saysay? Nakita niyo yung advertisement ng ni Joseph noon? Ang lalaking ilong pero puro may sipon? Walang saysay! Mas gusto ko na yung wala pero may saysay, may hangin. Nakakahinga na maluwag. The point is this, no, kidding aside, ang point ni Jesus, I came for you. I identify myself with you because I love you. Kung ako pogi, hindi kayo makaka-identify. Sabihin nyo kagad, gabi naman si Lord eh. Pogi ka eh. Hindi mo nararamdaman ang mga nadaramdaman, mga pangit. Naintindihan niyo? Pero dahil you took the form of appearance that no one would be attracted, wow, I love this God. He cares for me. He cares for the cast out. He cares for the rejected. He cares for those to whom they felt that wala na silang saysay. Ang hindi ko sinasabing ang mga pogi ay hindi natanggap ng Diyos. Ang punto ko, kung yung pangit tanggap, di lalo na yung pogi. Nagkakaintindihan? Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa. Ang kapal na mukha ko. Balik tayo. Balik tayo. Tingnan nyo. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquaintance with grief. Sino dito hindi nalulungkot? Sino dito hindi nadadapa sa kalungkutan at sa parang feeling of rejection, feeling of being despised? Sino hindi? Kahit ano pang lagay mo sa buhay, you would always feel that way. And yet here is Jesus Christ. He identifies himself with us and sabi niya, and like one from whom men hide their face, he was despised and we did not esteem him. It was his choice para to identify himself to the cast out and tell us all, I care for you. If you think na walang pakialam ang Diyos sa inyo dahil puro kayo kapighatian sa buhay, puro mali yung mga choices na pinaggagawa ninyo, then you're wrong. I came here for you. I did not come, sabi niya, the physician is not for the healthy, but for the sick people like us. Nakuha natin? Yun ang choice na kinuha ni Jesus just to inform us, somebody cares and loves us. Kasi sabi ni Lord, tinan ninyo naman, therefore since the children share in flesh and blood, anong tingin sa atin? Mga bata, children. He himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil, and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Kawawa, no? Sabi niya, gusto ko kayong palayain because you're enslaved by this devil all throughout your life, but I came here to free you. Kaya I took that humiliation, the consequence of that sin in public display, na kahit sa kapanganakan ko, kahit sa aking pagpili ng itsura, maging sa aking pamumuhay, I chose that path because I want to tell you, I chose that because of you. Because my Father desires you. Kumbaga, I want to please my dad. My dad, just like Judah, naalala nyo, iyak siya. Hindi ko kaya makita yung tatay ko na nalulungkot ng ganito. Just imagine if God is the same. Kung ganun din yung heart niya, which is much more. Kumbaga, walang in comparison yung kanyang love and compassion to these earthly fathers. And sabi niya, hindi maatim ni Jesus na hindi ka maiuwi sa tatay dahil hindi malulungkot ang tatay nang wala ka. Ganun niya tayo. Kaya handa siyang ma-humiliate. Handa niyang piliin yung path na yon. Okay? Nagkakaintindihan? Now, tingnan niyo po, at ang yung kumbaga, worst display of humiliation was his suffering and death. Pag-isipan niyo mabuti, mabilisan lang. When he was arrested, grabe. Sabi nga niya, ba't nyo kina-arresto with clubs and ano? Bakit? Criminal ba ako? Yan ang tanong. Yun pa lang, kung ang pagtrato sa kanya, pagdating sa Garden of Gethsemane, umiiyak siya. Sinasabi sa kanyang mga alagad, I will suffer from the hands of the chief priest. Sabi niya, kung kayo, yung kaibigan mo, 12, kasama dyan, at ikaw namimigati. Sabi niya, samahan niyo na ako sandali. Tapos nagpe-pray, kitang-kita lang. Tapos tinulugan ka, anong pakiramdam mo? Pag-isipan niyo, anong pakiramdam mo?
Kasi sabi sa'yo, pare, Albert, tama na ako, no? Albert, kasi lagi ako mali. Arnold ang Arnold sinasabi ko eh. Albert pala pangalan niya. Albert, sabi ko, samahan mo lang ako sandali. Talagang sobrang nalulungkot ako. Tapos biglang, ganun ba? Tulog na! Grabe naman tong tao na to. Oh. Tinulugan ako. Di ba? Parang nakakainis, di ba? Parang kapareho nang nagsasata ako dito, tapos tinulugan mo ako. Parang ano yung pakiramdam? Di ba sakit? Tulog ka lang. So, balik tayo dito. Si Jesus, ganun na kanya experience. And yet, look at him. Sabi niya, all of you will be scattered. All of you will leave me alone. But, I am not alone, for my Father is with me. Nakuha ninyo. So, kaya niya yun. Miniministeryo pa sila. Sabi pa nga niya kay Peter, you will deny me 3 times, but I prayed for you, Peter, that your faith will not fail. Amazing si God. Tapos inarray na siya sa Sanhedrin, sobrang unjust yung kanyang pag-arrangement, mga false witnesses ang lumabas. Di ba? Tapos again, dinala siya kay Pilate. Pilate knew that he had no sin, but Pilate could not do anything. Kaya naman, sa halip na ipawalan siya, he was scourged and mocked. Talagang walang kwenta. Talagang, he was being questioned, but he was scourged and mocked. Tapos grabe, tingnan niyo kung paano ginawa sa kanya. Imagine siya yung creator. The soldiers took him away together with the whole Roman cohort, and they dressed him in purple, and after twisting together a crown of thorns, they put it on him, and they began saluting him, Hail, King of the Jews. Ini-insulto siya ng ganun na lamang. Tapos talagang pinasuot pa siya ng ganun ka, gusto pala, hari ka pala. Now listen pa, talagang lahat ng yan, yung thorns na yan, nagsimula lang yan dahil sa kasalanan natin. Walang thorns talagang nilikha ang Diyos. But curse is the ground because of you, but both thorns and thistles, it shall grow for you. But Jesus took that thorns upon himself. Kaya naman, the King of Heaven took the curse upon him, had to break the curse upon your hearts. Now listen to this. Imagine the King of Kings took the crown of thorns. Hindi pa sila nakontento. They repeatedly beat his head with a reed and spit on him. Nakakabit saka pinagpupukpuk pa sa ibabaw. Sobrang panghinsulto. Parang gagawin ba yun sa tao? Huwag naman. Pero si Jesus mismo, siya yung pinagpupukpuk. Alam niyo bang pwede naman patayin na ito ni Lord ng salita lang Pero hindi niya ginawa because He came to save these people. The very same people who is insulting Him, spitting on Him. Diligtas niya. And He was flogged. Kaya talagang, pag na-imagine nyo yung flogging, in fact, there was a study ng mga medical science. Sabi nila, ito yung kanyang naranasan. Lumalabas na yung likod. At yung author nga, sabi nga noon before the judgment, sabi niya, after being judged, Jesus was violently whipped with a leather whip, with tiny balls of irons on the tips of the pointy board. Gusto ko sanang dalhin dito, kaya lang yung sample, pero hindi naman yung makikita lahat. Hindi ko nalang dinala. Anyway, yung flogging was, kung ikaw yung nag-create, tapos ganito yung ginagawa sa'yo, you own these people. You own everything. Pero pinili niya lahat yun. Bakit? It's a public display of taking the consequence of our sins upon Himself. Kaya sobra. Then ito pa po. Then He was condemned. Kahit na alam ni Pilate na guiltless siya. Nagugas kamay na nga. Then the journey to Calvary. Buhat-buhat niya yung cross with all the pain. Doon pa lang, according to the medical science, pwede na mamatay si Jesus. But He had to die on the cross. Wala siyang choice. He had to die on the cross. Kaya He had to carry the cross to Golgotha. Kasi kung hindi siya mamamatay sa cross, hindi niya mafulfill yung prophecy. Hindi niya tayo maliligtas. Nagkakaintindihan tayo. Kaya naman, nilaban niya yun. Until arriving at the Calvary with the help of Simon Cyrene, pamabilan na crucifixion. Now, this is amazing. Ito na yung pinakamabigat na parte. This is the ultimate humiliation. Alam nyo, kaya lahat ni Jesus yung mga passage. Kaya sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. He was still ministering. Alam niyo yung ultimate humiliation? Kahit sa buhay natin, yung pinakamamahal mo will turn his back on you. Yun ang pinakamabigat na humiliation. The closest person that you have in your heart,
all of a sudden turn his back on you. The very person you depend on, all of a sudden will turn his back on you. For the first time from eternity past to eternity future, for the first time, Jesus cried out, calling his Father, my God, why hast thou forsaken me? Bakit? Kasi he became sin on our behalf. He who knew no sin to be sin on our behalf. Siya yung naging kasalanan, and God hates sin. And we separate from God because of sin. Nagkakanin tayo. He took that sin upon himself for the first time. My God! Kumbaga, Lord, huwag mo ko iwan, kaya ko eh. Pero yung wala ka na, paano na to? My God! Hindi yan parang bagay na nagkataon na hindi niya sinasadya, hindi niya ine-expect. Hindi, sa Psalm 22, mababasa niyo yan. Expected yan. Prophesied na yan. And yet, he went through, kaya doon sa Gethsemane, if possible, yun yung kanyang ina-agonize. Ayoko mahiwalay sa'yo, Tay. Kung pwede lang, may ibang paraan. Pero not my will, but thy will be done. And alam niyo, napakahirap din sa tatay yun. Nakuha ninyo? Kasi nga, mga tatay, minsan, ako na lang magdusa, wag na lang anak ko eh. Sa totoo lang. Pero ito, wow. Ito yung dinadaanan. At itong pinakamabigat. Dahil dyan, ano sunod niyang sinigaw? I'm thirsty. At sabi niya, and he was given a sour wine. Sobrang kahihiyan niya. Bakit? Yung sour wine na yan, tsaka yung tubig na kinukuha nila, yun yung panghugas lang ng puwet. Yun ang pinang-iinom sa kanya. At yan bagay na yan, again, hindi yan aksidente, hindi yan parang dun lang nangyari. It was prophesied long ago. Alam na ni God yan, kasama yan sa kanyang choice na gagawin. Bakit? Kasi all of us who are not with Jesus will one day cry out in the place of the dead. At itong sasabihin natin, he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I'm in agony in this flame. Kasi one day, if Jesus is not in us, if Jesus is not our Lord, if we are not reconciled back to God through Jesus, all of us will cry out before God in eternal damnation. Lord, my God, why hast thou forsaken me? I'm thirsty. Can you imagine yung mayaman na tao? Kung ikaw ay uhaw, isang pitchel man lang. Pero ito kahit na isang patak lang, finger full of water lang, would be enough for me. Big sobrang tuyo. All of that, Jesus took upon himself to free us up from experiencing this in the future. Kaya sabi niya gano'n. Kaya pagdating niya sa cross, ano sinabi niya? Kaya pati yung cross is a choice. Bakit? Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Kailangan sa cross siyang mamatay. Hindi sa silya elektrika, hindi sa anumang bagay. And ang cross na yan, inimbento ng mga Assyrians and Babylonians yan, at pinerfect ng mga Romans. In order that in Christ Jesus, the blessings of Abraham might come to the Gentiles, the task, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Kaya naman, pagkatapos ng lahat ng iyon, ano sinigaw niya? It is finished. Ano yung ibig sabihin ng it is finished? Yan ay tinatatak kapag ito ay sa kulungan, bayad na yung sentensya mo. Tetelestai. Kapag ikaw may utang at nabayaran na, tatatakan na yung papeles mo, paid in full. Tetelestai. Kapag ikaw ay prisoner of war at pinalaya ka na, tatatakan na ng tetelestai. Paid in full. And sinasabi ni Jesus, lahat ng utang ng mga taong ito, bayad na. Paid in full. Di ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo ngayon, wow! Lord, thank you. Pero, wait lang ha. Kahit bayad na yan, kung hindi mo tatanggapin na siya yung nagbayad, kasi ang mangyayari yan ganito, di ibig sabihin, pag tinanggap ko, ikaw nagbayad ng utang ko, di utang na loob ko na lahat sa'yo. Ikaw na parang Panginoon ng buhay ko. Ayoko. Gusto ko pa rin mabuhay on my own. Then you will pay your own debt in eternal damnation.
But God is giving us all the chance to remember, bayad ko ni anak. It's just a matter of you being humble enough, aminin, kailangan mo ko. And you come back to me and remember me as your Lord and as your Savior. Are you following? Now, yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Lord, ito yung ibig sabihin nun. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, so that whoever believes will in Him have eternal life. Ano ibig sabihin yan? Naalala nyo sa Numbers 21? Ano yung meron sa Numbers 21? Tinutuka sila ng ahas dahil reklamo. Puro reklamo. Isang obvious sa ating lahat, reklamo tayo na reklamo. Di ba? Tinutuka sila ahas. Patay sila noon kasi makamandag na ahas yun eh. Patay na sila. Basta kinagat ka na, naghihintay ka na ng oras na patay ka na. Pero sabi nila, paano kami maliligtas? Paano? Magawa ka ng ahas sa tanso, taas mo, sino man tumingin dyan, naniniwalang liligtas siya, hindi na siya mamamatay. And sabi niya, ganun din ang anak ng Diyos. He will be lifted up, and everyone who looks at that sacrifice will no longer die. Yun ang sinasabi ni Paul sa Corinthians. Sabi niya ganito, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Saan na yung kamandag mo? Wala na. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Kasi yung law, nagpapatibay na tayo nga ay nagkasala. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Now, ito pang pinaka-amazing part. Sabi niya, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, He has taken out of the way, having nailed it to the cross. Kaya mga kapatid, pag sinasabi ng demonyo sa'yo, wala ka, hindi ka talaga sa Diyos, ang dami mong ginagawang kasalanan. Pagdating sa langit, asa ng ebidensya mo, Satanas? Kasi accuser of the brethren yun eh. At si Jesus yung ating advocate. Where is your evidence? Hindi niya mahanap. Ayun, no? Nasa cross. Lahat ng ginawa ni Tom, nabalutan na ng dugo, di mo na mababasa, wala ka ng ebidensya. Dahil ipinako lahat ni Jesus sa cross. Yun yung confidence. Kaya praise God. Wow! Totoo ba to? Too good to be true. Yes, there is no other way but Jesus. Kaya ang response natin dapat is this. To the humiliation of Christ is to humble ourselves and trust Him alone for the forgiveness of our sins. Amen? Now, paano naman makakatiyak na talagang bayad yan? Kasi, He was exalted. Bakit exalted? Tingnan nyo. Ano yung exaltation ni Christ? It is about the glory He displayed when He chose to rise from the dead. Chose to rise? Yes, it was His choice. Tingnan ninyo. For this reason, the Father loves you because I lay down my life. Sino maglilay down ng buhay? Hindi siya pinatay. He laid down His own life so that I may take it again. Sino magkukuha ulit yan? Siya. No one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This commandment I received from my Father. Kaya, when He died, when He was buried, on the third day, He rose again. Hallelujah! Kaya doon nagpapatunay, bayad yung utang. Now, listen to this. Ganyan ka-importante yung resurrection. Bakit kamo? Kasi kahit anong sabihin natin sa mga pinagpipreach natin yan, that Jesus Christ died for our sin, that Jesus Christ is the only hope we have, kung di siya nabuhay, walang kwenta yan. Di ba? Tingnan ninyo. Sabi ni Paul, kung walang resurrection ng kamatayan at si Jesus Christ hindi nabuhay magmuli, kung wala, hindi siya nabuhay magmuli, lahat na itong pinipreach natin, useless to. Sayang ang oras nyo dito. Sabi nyo, hindi naman totally sayang kasi nakatulog kayo. Pero malamig pati, di ba? Pero sayang yung pamasahe. Sayang yung yun ang sinasabi niya. Your faith also, useless yan. Ba't ka pa naniniwala kay Jesus? Useless yan. And sabi niya, moreover, we are even found to be false witnesses of God. Para tayong mga huwad na mga patotoo. Kasi kung hindi naman siya nabuhay magmuli, then we're testifying against God that He raised Christ, whom He did not raise. If in fact the dead are not raised. Kaya tanong,
But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Inulit na naman. Paulit-ulit, sabi niya, wow. Now, pag-isipan niyo mabuti. Kaya alam niyo kung bakit ang Christianity, ang foundation niyan, nabuhay si Jesus ulit. Yan ay isang bagay na kung seryoso mong sisiyasatin at i-research, matatagpuan mo ang totoong katibayan. Maraming tao sabihin, hindi totoo yan, katang-isip lang yan. Have you studied it? Pag-isip mo, kung totoo yan, at ayan yung tiyak mo mapapatunayan. Bakit? Kasi, sobrang dami ng ebidensya at habang lumalayo tayo sa pangyayari, lalo nagiging advance yung ating teknolohiya para mapakita at mapagtunayan na totoo ngang si Jesus ay nabuhay magbuli. Wag na wag natin sabihin na hindi yan totoo. Inaral mo ba? Binasa mo ba? Ni-research mo ba? Kasi ako personally, talagang ni-research ko na rin. Kasi, siyempre, ayoko namang masayang ang buhay ko. Nagkakandilan, etong pinakamagandang bagay. Dahil buhay si Jesus, makakausap mo siya. At talagang mararanasan mo siya. Bigyan ko example. Ito, kagabi lang to nangyari. May kukumpisal ako sa inyo. Tatandaan nyo, tao lang din po ako. Nagkataon po, habang ginugupitan ako ng asawa ko, siya nagugupit sa akin, nagkikwentuhan kami. Nasaktan ako sa aming kwentuhan. Sabay siya nasasaktan ako sa itsura ko. Hindi, maganda gupit niya. Dumating ang punto na nainis ako, galit na galit ako sa puso ko. Sabi ko, napaka-hipokrito ko, ayoko na mag-preach, ayoko na magre-resign na ako, this would be my last. That's it. Iyak ako sa Diyos, Lord, hindi ko na kaya. Nahihipokritohan ako sa sarili ko. Parang hindi ako taong pinili mo para magsalita. Parang dami kong inis sa puso ko. Umiiyak ako sa Diyos. Biruin naman ninyo, sa lahat naman ng pagkakataon, nag-pray ako. Tapos ako, Lord, pag di mo ako kinausap dito, I'm done. I am totally done. And would you believe, sumagot ang Diyos. Binuksan ko yung aking libro. O basically, aking Bible app. At ito po ang sagot niya sa akin. Tingnan niyo naman kung hindi ba naman buhay ang Diyos na eksakto kung ano yung sinisigaw ko, yun ang sinasagot niya. Babasahin ko sa inyo. Sabi ko, Lord, I'm done. Ayoko na. Ito sabi niya, stand still. See the salvation of the Lord. Diba, di ba? These words contain God's command to the believers when He is reduced to great straits and brought into extraordinary difficulties, He cannot retreat. I'm telling you, ang pinakamabigat na humiliation, yung tatanggihan ka ng pinakamamahal mong tao. Tama ba? So yun na. Ako yung medyo naiinis. He cannot retreat. He cannot go forward. He is shut upon the right hand and on the left. What he is now to do? Nagkakaintindihan? The master's word to him is stand still. It will be well for him if at such times he listens only to his master's word. For other and the evil advisors come with their suggestions, despair, whisper, lie down and die. Give it all up. But God would have us put on a cheerful courage even in our worst times. Rejoice in His love and faithfulness. Sabi niya, cowardice says, retreat. Diba? Yung kaduwagan, sinasabi niya, umatras ka na. Go back to the worldly way of action. You cannot play the Christian part. Kasi niya, yung eksaktong tanong ko. Sabi niya, you cannot play the Christian part. It is too difficult. Relinquish your principles. Ibitaw mo na yan, kalokohan yan. And sabi niya, but however much Satan may urge discourse upon you, habang dinidi ni Satan sa ito, you cannot follow it if you are a child of God. His divine fiat has bid thee go from strength to strength, so thou shalt, and neither death nor hell shall turn thee from thy course. What if for a while thou art called to stand still? Yet this is but to renew thy strength for some greater advance in due time. Precipitancy, Christ, do something, steer yourself to stand still and wait its sheer idleness.
To make the long story short, tuloy-tuloy yung pangusap ng Diyos. And listen, after that, sabi ko, Lord, ako ang mali, hindi yung asawa ko. Sigurado hindi magsasorry sa akin yan. Pero hindi ko rin kayang mag-sorry. Naintindihan niyo naman, ba? Sa pagkakataon na to, talagang I felt so empty conceit. Anong gagawin ko? I don't know where to start. Dito na. Nagkita na kami sa bathroom. Nagkanda-handa, ayos-ayos, walang usap-usap. Alam mo, mga mayayabang na tao, nag-aaway. Umiga na ako, nagpabasa. Lord, tulungan mo na ako. Hindi ko to kaya. Magpiprints ako bukas. Ang kapal na mukha ko. Sa loob ko, nagpipray ako, umiyak ako sa Diyos. Buti, kasi buhay naman siya, kausap mo siya, tama? Aba, mamayang konti, lumapit yung asawa ko. Umakap! Tapos, nag-iingi na parang, sorry. Alam, inakap ko na. Alang magbayabang pa ako, di ba? Wala nang ganon. Inakap ko na rin. Tapos saka ako humingi ng tawad. Sa patawarin mo ako sa mga pinagsasabi ko, hindi yun tama. Doon ko lalong napagtanto, buhay ang Diyos ko. Di ba? Hindi lamang sa isang aral, isang katotohanan. Hindi ko ina-expect sa tanda ko. Ito ngayon pa ako makakaranas ng pagsuko. Hindi ako papayag. Sabi ng Diyos, hindi ako papayag. Stand still. I am your God. I am alive. I will bring you to the end. Are you following? Kaya naman, imagine, because of Jesus, who is risen, ano ang ating benepisyo? Our preaching is of eternal value. Importante ito. Our faith is priceless. We are eyewitnesses of the grace of God. Our sins are 100% forgiven. Our departed brothers and sisters are enjoying Jesus right now. Hallelujah. And our hope is both this life and forever. Kaya naman, paano kayo hindi magre-rejoice? Amen po? And look at how Jesus exalted. When He was humiliated, born in a manger, now He's seated at the right hand of God. Mocked as a king of the Jews, crowned as king of kings. Stripped of dignity, clothed in glory, pierced and crushed, raised and glorified, buried and borrowed tomb, risen with eternal authority. That is our God. Now, meron pa akong bonus ha. Then matutupad yung katibayan ng banal na Espiritu. Sabi ng Lord, from this innermost being, those who believe, will flow rivers of living water. But He spoke of the Spirit, whom those who believe in Him were to receive, for the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. And look at this. Sabi ni Jesus, once I live, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you. Amen po? Now, ito pa. And sabi niya, and I tell you the truth, it is to your advantage. Sabi niya, I will go, send it to. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Kaya naman, you can really tell God your issues, and God will guide us. Kasi nangako siya, may Holy Spirit. Amen po? Hindi pa tapos. Ang blessing natin because of His resurrection. Kaya nga sabi ni Paul, I pray na yung mga mata nyo magbukas, na yung mga mata ng yung mga puso ma-enlighten, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. Ano daw yung kapangyarihan working at us who believe? Tingnan nyo. These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Friends, anong namatay sa'yo na hindi kayang buhayin ng Diyos? Pangarap? Direksyon? Bigyan ko yung sample. Mabilisan lang. Tatapatin ko kayo. For a while, parang nawalan ako ng gana para sa bayang Pilipinas. Naiinis ako. Sabi ko, Lord, ba't ganitong bayan namin? Parang wala na kinabukasan. Pag tinitingnan ko yung mga tumatakbo sa
politika, hindi ko alam kung ang tinatakbo nila beauty pageant or pagiging leader. Pag-isipan niyo mabuti. Ang mga kampanya, kantahan, sayawan, meron pang bumabaligtad ng sayaw na, bakit kailangan mo gawin yan? Di ba? Parang nagwawala sa stage. Di ba? Kahit hindi man magsayaw, ganyan ang ganyan. Sabi ko, ano ba ginagawa namin dito? Sakit na sakit ako. Hindi ko sila iniinsulto ha. Sinasabi sa inyo yung realidad na nakikita ko. Sabi ko, Lord, ayoko na. Ayoko na. Sabi ko, no. Tapos kami, nagpipray ako, Lord, talaga ayoko na. Tapos kami, may tumawag sa akin. Pastor, punta ka sa aming company. Bakit? Gusto ka namin parangalan. Parangalan? Tapos, sabi ko, bakit naman? Sabi ko, parang, bakit naman? Parang, sige na, punta ka lang. Sandali lang naman. Magbigay ka na rin ng encouraging word, mga 10 minutes. Okay, sige, pumunta ako. May palatuntunan, may programa. Pagka-programang ganyan, alam ko niyo po, grabe. Bigla hong kinanta yung Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Alam mo, iyak ako na iyak kasi ang hangad ko talaga, isang araw, pagka nagkita-kita tayo sa langit, yung multitudes are coming to God at they will sing songs of praises in our own language. Tapos makakarinig ka dakilang katapatan, kinakanta, Pinoy yun, Pinoy yun. At sasabihin, Pastor, na-born again ako sa preaching nyo, napunod kayo YouTube, yung boses mong chismoso, naka-apekto sa akin. And, okay na ba? Parang, wow, iyak ko na iyak. Sa ko, Lord, bigyan mo ulit yung passion ko sa bayan ito. Then I will live and I will fight for it in prayer and in talaga, buhay ulit. Tapos biglang nabuhay ulit yung mga pangarap ko, anong gagawin, anong mga steps na gagawin. Binuhay talaga ng Diyos kasi nga, yun ang power na nag-at work in us eh. Tapos nakausap ko isang gobernador, ang ganda ng palatuntunan niya, tapos sinishare ko yung mga pasanin ko. Sabi niya, sige, magtulong tayo. Sabi ko, sige, ito na, sisimulan nating sample. May pag-asa. May pag-asa. Hindi ko kailangan tumakbo sa politika dahil hindi ako marunong dyan. Ang ibig ko sabihin, kung saan ka nilagay ng Diyos, galingan mo. At ang gospel, ang pwede lang magbago sa buhay ng tao. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Kaya our response to the exaltation of Christ is to live a new life in Him and for Him. And finally, ito pong sinasabi ng Lord, the anticipation of Christ, yes, babalik si Kristo. Ang mga Hudyo, nahirapan sila maintindihan. Bakit? Kasi in-expect nila pagdating, siya na agad ang maghahari. Ang unang dating ni Jesus, He rode on a donkey. They did not listen to the prophecy in Zechariah. And alam niyo ba kung gaano kahalaga yan, donkey na yan? Sa lahat ng hayop na sinakyan, yan lang ang hayop na may krus sa likod. Yan lang ang may krus. Pero, ang anticipation of Christ is about the future await because Jesus is coming back. Dahil sabi niya mismo, but when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then we will sit on His glorious throne. Maghahari siya. Kaya kung namawalan tayo ng ganan to, isang araw, tanggal lahat yung mga malalabong leader na yan because Jesus Himself will rule. Amen. Now, ito pa. And sabi niya, and Jesus who has been taken up from you into heaven will come in just the same way as you have watched Him go into heaven. And I saw, ito na, heaven open and behold a white horse. And he who sat is called faithful and true and righteous. He judges and wages war. Lahat ng mga masasamang tao na yan, na nilapastangan yung bayan na to, nilapastangan, lulupigin ng Diyos. Kaya wag na natin silang awayin. We focus on Jesus. Let Him do the work. And let's do our work. By telling the word, my Jesus is coming again. Amen po? And let me end with this. Anong habilin ng Diyos sa kanila? Sabi ni Jesus, kasi tayo naman, babalik si Lord. Lahat naman ng concern natin, yan, tingnan natin. Panoorin natin ang pagbabalik niya. Relax ka lang. Kasi kahit yung mga Israelita, when they had come together, they were asking Him, Lord, ito na ba? Ito na ba yung pagkakataon na ibabalik mo na yung kaharian ng Israel? Kayo na yung maghahari? Sabi ni Lord, alam nyo, hindi yan ang dapat yung pinauunahan. Sabi niya, yung alamin ng panahon, yung epochs with the Father, siya ang nag-fix niyan. Ang gawin nyo, ito. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. Saan kayo magpunta? Be my witnesses. It's one way of saying, go and make disciples of all nations. Baptize them. Make them commit to
to be identified with me. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I commanded you. And this is my promise, I am with you always, even to the very end of the age. Sasamahan ko kayo. Now, kung meron ka ibang direksyon, and not doing, as in, not making disciples, bakit wala kang direksyon ni Jesus? Hindi kayo magkakasama. Go with Jesus. This one day, He will be coming again with rewards in His hands, telling us all, anak, here is your reward because you belong to me. Kaya sabi ng Bible, kaya beloved brethren, be steadfast. Huwag ka magsasawa. Huwag ka susuko. Be immovable. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil, yung mga pagpapagal mo, hindi masasayang dahil buhay si Jesus. Amen? And let me end. For the love of Christ controls us. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. And He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. Sino pinamumuhay mo? Are you living for Jesus? Are you really living for Jesus? Kaya minsan hindi nyo ma-enjoy yung resurrection, hindi nyo maintindihan yung reality that Jesus is alive, because we never experience to live for Him. Because we keep on living on our own, trying to fill our vain conceit or empty glory with our own effort, while God emptied Himself to fill you with His glory that you may live for Him. At doon maranasan, sa wakas, tapos na ang pagod ko. Di ba? Kaya those who labor and heavily laden, come to me, and I will give you rest. Si Charles Finney, isang lawyer, naging evangelist, preached one day sa New York. 2 palapag, daming tao, parang ganito. Meron sa 2 palapag. Nagkataon while he was preaching in the presence of many lawyers about the resurrection of Jesus, proving to them about Jesus' resurrection, proving to them about the reality of Jesus, the death of Jesus, alam nyo, na-convince yung Chief Justice na nandun sa taas na totoo ang kanyang sinasabi. With all the evidences presented, talagang, wow, this is true. But there's one challenge. If it is true, etong si Charles Finney, nagtatawag ng tao, if you truly believe this, you better come forward and declare your unity in Christ. Hindi pa siya dumating sa punto na yon, nagtatalo na sa isip ng Chief Justice. With my position, I will come forward? No way. Nagtatalo. But this is true. Binitiwan niya yung kanyang pagiging Chief Justice, walked from the second balcony down to the stage, and sabi niya kay Charles Finney, I come because I believe. Nakita ng mga lawyers. And dahil doon, hundreds of thousands New Yorkers came to know Jesus because of the faith of the Chief Justice who humbled himself and identified himself with Jesus. Kaya wag na tayo magmalaki. Alam naman nating pagod din tayo sa ating mga vain concept. Let Jesus' life transform us. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. If Jesus, the Son of God, the very God who created us, would humble Himself to come, to save us, and rose again from the dead after dying on the cross with so much pain, most especially being separated from His own Father, just for us to be reconciled back to God. Friends, don't miss this opportunity to come. Kaya sabi ni Lord, those who labor and heavily laden, come, and I will give you rest. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, if God is speaking to your heart, kinakausap ka ng Diyos, huwag kang magmayabang. Identify yourself with Jesus. Accept Him as the only Savior who can really save you. And the only God who can really bring you to eternity. Thank you, Jesus. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, be humble. Raise your hand to the Lord. Lord, ako po yun. Ako po, yes. Huwag kang magmalaki. It's between you and the Lord. It's not about the person next to you.
It's between you and the Lord. Yes, hallelujah, yes. Kahit sa balcony, upper balcony, huwag kang mahiya sa Lord. The Lord sees your hand. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you see all these hands raised. Thank you, Lord, for their humility, Father God, to admit that they need you. Thank you, Lord God, for their humility to accept that they want transformation. And they cannot do it without your power. And thank you, Lord God, that you chose to die for our sins. You chose to suffer for us. You chose, Father, to be humiliated because of the consequences of our sin, not yours, that we may be given life. And Lord, we come to you. Thank you for paying the price that we were supposed to pay, but we could not. Thank you, Lord, that you died for me. And thank you, Jesus, that you did not remain dead, but you rose again from the dead. And you are alive. Thank you, Lord, that because you're alive, you have given us the Holy Spirit to empower us to live according to your will. And with the power of your resurrection, Lord Jesus, I pray that we too, Father God, will live with that same power, and that we would be passionate to tell the world that you are the Savior and the only hope that these people need. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, thank you for loving us and for saving us. And I pray, Father God, sa mga pagkakataon na to, ngayon naman sa mga nakaupo ngayon, inihamon ko kayo. Will you live for Jesus? Knowing that He's alive, knowing that He died for you, will you live for Him? No longer for yourself, but for Him. Kung yan din ang commitment mo, tayo ka. Tayo ka, Lord, I want to live only for you. Not for anything else, but for you alone. Lord Jesus, thank you. Though I cannot do this on my own, thank you, and I accept the Holy Spirit in my life to do it, Father God, to really work in me freely. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father in heaven, thank you for all my brothers and sisters who stood up. Thank you, Lord God, for their love for you. Thank you because you first loved us. And I pray, Lord, that we will passionately live out the Christian life. Passionately praying for this country and for all our leaders, for all men. And Father, I pray that with your power, that the very same power that raised Jesus Christ from the dead, far above rule, authority, and dominions, I pray that we will live, Father God, with that same power, that declaring, Lord Jesus, the power that you have given us to transform lives, the power that will truly make us live only for your purpose and for your glory. Thank you, Lord Jesus. Alam ko, Panginoon, di namin kaya. Kaya naman, I pray to empower your people standing up right now with the power of your Holy Spirit from the top of their head, Father God, to the tip of their toes.